Yung mga nagsasabi ng ganyan ho, mga bossing. Eto, may banat din. Ito pong si dating Senador Tolentino. Achieve under the 26. Hindi ko ho ibinoto yan nung 2025 election. No? Ito pong si Tolentino. Bakit? Ang alam ko kasi at naiintindihan ko at ang nakikita ko sa kanya, political butterfly. No? Kung saan malakas, doon siya pupunta. Kung sino yung solid, yun ang pupuntahan niya. No? Mga kababayan. At ito hanggang ngayon, although, para sa akin, okay yung sinasabi niya. Sa susunod na eleksyon, 2028, hindi pa rin ho akong kumbinsidong iboto ito. No? Baka ho kasi mag-Duterte lang din po ito. Baka mag-bring him home lang din po ito sa 2028 kapag nailuklok na ho ito. Pero dito po, doon sa sinasabi nila, pakinggan nyo ho mga bossing. What we achieve under the 2016 arbitral ruling are no longer debatable. It's part now of Philippine heritage. We don't debate. Totoo. Ano sabi? Na-discover ni Tomas Cloma noong 1950s. At tapos i-give up, no? O ibinigay yung karapatan niya dahil si Tomas Cloma ang may karapatan doon sa kalayaan. Ibinigay niya sa Pilipinas yung karapatan. Kaya simula dati pa lang nagkaroon na ng gobyerno diyan. May mga kapwa tayong mga Pilipinong naninirahan doon. Kaya ako naniniwala ako doon sa imbita ni Commodore J. Tariela dito po kay Rodante Marcoleta at doon sa iba pa. Hindi mga pupunta yan. Hindi sasama yan. Bakit? Kasi mga bossing, alam nyo kung bakit? Tingin ko yung galit po ng mga nakatira doon sa Kalayaan Island Group, baka ibunton po lahat, ibuhos lahat kay Marcoleta dahil po doon sa mga pinagsasabi niyang pagpapasuko Di ba? We don't debate whether the Philippine flag should have 3 stars. What we should do is to consolidate our mindsets as Filipinos and push forth international recognition as well as engage China diplomatically, but at the same time, allow ourselves to be respected. Di ba, simula pa lang naman po, ganun yung ginagawa ng kampo ni Commodore J. Tariela. Yung mga barko natin, wina-water cannon ng China. Ano po ang resback? Pakikipag-usap ng madiplomasya. Bakit ho? Kasi ayaw ng Pilipinas na sa atin matrigger lalo yung init at mapunta sa digmaan yung mga kaganapang ganon. Kaya ang resback natin, madiplomasyang pakikipag-usap. Kaya lang, bully lang ho talaga ang China. Ayaw huminto Di ba? Ayaw huminto Ngayon, tignan nyo mga bossing, ha? Ano ang sagot ni Ruben Padilla? No, si Ruben, si Boss Ruben. Bakit hindi tayo bumili ng malalakas na water cannon? Water cannon din natin. Boss, baka kayo yung talagang may gusto na mapunta sa digmaan ang Pilipinas. Di po ba? Kasi tayo, naiintindihan natin yung ginagawa po ng grupo ni Commodore J. Tariela, no? At yung mga nandiyan po, na madiplomasyang pakikipag-usap. Ganun para lagi nyo sinasabi, mga DDS, kulang tayo sa mga kagamitan, hindi natin kakayanin ang China. Tapos yung idol ninyo, si Ruben Padilla, ang sinasabi, bakit hindi din po natin water cannon? Di balikan na yon. Tapos, winater cannon ka, winater cannon mo. Ano sunod? Yung isa naman, mas malakas ulit ang ipapalit sa water cannon. Yun ang punta doon. Di ba? Hindi iniisip po, mga kababayan. Ano sasabihin ng China?
O, tingnan nyo, winawater cannon kami ng Pilipinas. Eh di nagpa-victim na naman yan. Hindi nyo iniisip, mahina kayo doon sa diskarte eh. No, ang alam nyo lang daw na diskarte, sabi ni Harry Roque, ay yung itakas lang daw po yung mga kagamitan. Itakas lang daw yung mga pangkumpuni ng BRP Sierra Madre. Matapang pa sila nun ha, sabi ng mga DDS ha. Hindi daw po weak president si dating Pangulong Duterte ha. Mga boss, kung pag-uusapan natin ulit yung kung sino ang weak president, Duterte time, no? Alam mo yung BRP Sierra Madre nakasadsad mismo diyan sa katubigan ng Pilipinas. Barko mo, teritoryo mo, tapos sasabihin ni Roque, kasi nung dati kami, nung panahon namin, ginagawan namin ng paraan. Yung pagpasok ng mga materyales, pangkumpuni doon sa BRP Sierra Madre. Di ba? Oh. Ano mga boss? Sino ang weak? Ano? Si Duterte yan eh. Biruin mo, lugar mo, teritoryo mo, barko mo, itatakas mo. Oh, kaduwagan yun. Kay Marcos. Oh, sa presidente natin. Ano sabi ni Roque? Kasi etong kay Bongbong Marcos, ipinangangalandakan pa na kinukumpuni yung BRP Sierra Madre. Aba, dapat lang. Kapag kalugar mo yan, teritoryo mo yan, barko mo yan, wala namang kinalaman ng China dyan, dapat ipangalandakan mo na kinukumpuni namin yung barko namin mismo sa lugar namin. Sino weak? Tsaka, kung hindi weak, si dating Pangulong Duterte, wala sa loob ng kulungan yan. Yakang-yaka ng mga Duterte na na magstay yan sa labas. Di ba? O, ba't nasa loob? O, tuloy. Not to be pushed around. Kung papayag, alam mo yung debate parang nagsisimula uli sa umpisa eh. You don't debate. Ako, na-realize ko yun, mga kababayan. Sabi ko, ay nako, yari ka, Marcoleta, kapag ka ikaw ay pinatulan ng mga hinahamon mo sa debate. Yari ka dyan sa mga yan. Kasi naniniwala ako na talagang kaya nilang idepensa eh. Pati si Justice Carpio, mga bossy. Pumatol. Natuwa ako, yari ka. Ito. Ngayon, na-realize ko, mga kababayan, kapag ka inumpisahan pala yung debate o yung hamon ni Marcoleta at natuloy yan, para lang pong ipinapamukha natin sa China na, sige nga, pag-usapan natin ito, pagdebatehan natin, binibigyan natin sila ng pag-asa na pag-usapan na meron silang tsansa na makuha ang kati talaga ng ilong ko. Kaya sa labas, no? Binibigyan natin sila ng tsansa na magkaroon ng laban. Tingnan mo, ayan na, pinag-uusapan sa Pilipinas tungkol doon sa Kalayaan Island Group. Naku, konti, malaking step para sa atin yan sa China, ha? Kasi imbis na hindi naman dapat pag-uusapan, nakita mo, pinagtatanggol nila. Hanggang sa susunod, iba na yan. Hanggang sa susunod, Palawan naman mga bossing. Di ba nabanggit na din nila yan? Nagpaparinig na sila niyan, Palawan, dating parte ng China. Kung i-connect mo yung mga pangyayari nung panahon ni dating Pangulong Duterte, merong mga gawaan ng birth certificate. Saan daw? Sa Davao pa nga daw May gawaan ng mga birth certificate. At yung birth certificate na yon, kapag ka ikaw ay nakatanggap nun, no, at lumusot, pwede ka nang bumili ng mga lupa. Ano ang nabalitaan natin? Nakaraang taon, mga Chinese bumibili ng malalaking lupain sa Palawan. Di kumunik na yung naratibo nila. Tingnan nyo nga, meron kaming mga titulo. Ito yung mga titulo namin ng mga kalupaan diyan sa Palawan. Unti-unti tayong kakainin. Di ba? Naintindihan nyo mga DDS? Kapag hindi nyo pa naintindihan, tuktukin ko ulo nyo. The results of the arbitral ruling, it's there. It's enshrined
You don't debate the national territory under Article 1 of the Philippine Constitution. It's there. Ano pa yung pag-uusap? Wala. For me, Kung hindi lang ho talaga napunta sa DDS itong si Tolentino, mga kababayan, ay nako, boboto ko to eh. Kaya lang, nakikita ko, baka ang maging ano lang nito is puro ano lang, puro bring him home lang ho ang gawin nito sa 2028. there is nothing to debate. Oh, sabi ni Mark Estacador, in geological term, million years ago, iisa ang lupa hanggang humiwalay. Imagine, million years ago. Kasama pa. Ang tinatawag doon is Pangaea. Hindi ako nagkakamali. The Great Pangaea. Magkakasama. Lahat. No? Magkakasama lahat. At tapos, syempre, dahil sa galaw ng mundo, dahil sa pag-ikot ng mundo, yung mga tectonic plates naglalayuan o unti-unting mga lumalayo sa isa't isa. Dati isang bulto tayo. Oh. There is nothing to debate. Philippine sovereignty is not subject to debate. Mhm. Totoo. Wala na, wag natin silang bigyan ng pag-asa na pag-usapan at may paliwanagan pa. Sabi ni Peladio sa Pilan, patibong taktika upang bilib na bilib o pabilibin ang China. Oo, tingin ko nga eh. No? Tingin ko taktika nila 'yo. Sige, hamunin mo sila ng debate upang sa ganun magkaroon ng tsansa. Kapag kaho kasi, di ba, yung 100% alam na ng buong mundo na sa Pilipinas yan eh. Walang ano bakit pagdedebatehan? Hindi dapat pinag-uusapan, walang ganyan. Pero kapag yung debate ni Marcoleta, parang binigyan natin sila ng tsansa, pag-usapan natin.